Welcome back po mga kababayan sa ating channel po, no. Narito na po tayo. Meron lang po tayong dapat pag-usapan ngayon dahil ito po ay patungkol pa rin ni Epifanio Labrador, no, na talagang galit na galit siya sa INC, lalong-lalo na doon sa tagapamahalang pangkalahatan ng INC dahil di umano ay binabayaran kano siya ng mga Duterte para kampihan niya yung mga Duterte o nga, ganun na ang gusto niyang ibig sabihin doon sa kanyang sinasabi. At hindi lang yun mga kababayan, minumura pa niya yung tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Dito po mga kababayan, meron lang po akong napansin, no? Bakit ba galit na galit tong si Epifanio Labrador sa Iglesia ni Cristo? Ano ba ang nagawang kasalanan ng Iglesia ni Cristo o tagapamahalang pangkalahatan ng INC sa kanya na bakit ganun na lang ang kanyang galit dito? Yung galit nga niya mga kababayan, dinaanan niya sa social media. Ngayon, panoorin natin ito mga kababayan. May isang video ako dito na isa sa isang vlogger din sa The Wonder Philippines. Ito po ang kanyang sinasabi sa kanyang vlog. Yan, ang pag-uusapan po natin, may panoorin nyo mga kababayan. Nung wala na siyang makontent, mga kababayan, kinontent na rin ang Iglesia ni Cristo. At talagang malupit ang kanyang ginagawang pag-uusig. Ang malala pa mga kababayan at mga kapatid, inura niya po ang kapatid na Eduardo Manalo at buong iglesia na sinasabing binayaran. Biruin mo mga kababayan. Minura pa daw niya ang tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia. Sa pagkakaalam ko mga kababayan, yung pagmumura mo sa isang tao, may katumbas na kaso yan O pagmumura mo, pag-alipusta mo sa isang tao na hindi mo dapat gawin yan sa kapwa mo tao. Kahit na nga nagkakasala pa sa iyo yan o may nagawang kasalanan sa iyo yan, dapat hindi mo murahin o alipustahin kung ano man yung pagkatao niya. Lalong-lalo na dyan sa social media na pinadaan mo ang pagmumura. Dahil lahat, buong mundo po mga kababayan, ang mga taong gumagamit ng social media ay makikita po nila yan. Ngayon, yung pagmumura po natin sa isang tao, nakakasira din po yun sa ating imahe. Di ba tayo mismo o sarili natin din ang unang-unang maapektuhan doon? Dahil minumura natin yung kapwa natin tao na dapat hindi naman sana dapat na mangyari. Kaya ituloy pa natin yung video mga kaibigan sa vlogger na ito. Panoorin pa natin kung ano pang ibang mga sinasabi na ni Epifanio Labrador sa kanyang vlog. Opo, ng isang politiko o sa madaling sabi, binayaran daw ni Duterte ng bilyon-bilyon. At ang ginawang political rally na ito, hindi daw National Rally for Peace. Dahil nagagalit niya po, ay nagsalita po si Congressman Marcoleta. Mga kababayan. Pakinggan po natin. Ganun pala yung mga kababayan. Yun pala ang kinagagalit niya dahil pinagsasalita si Congressman Marcoleta. Ang pagkakaalam ko po kasi mga kababayan, kaya nagsalita lang si Congressman Marcoleta doon dahil isa po siyang
INC o Iglesia ni Cristo. Kaya may karapatan po siyang magsasalita doon. Sa napapanood ko po doon sa balita sa TV, mga kababayan, hindi naman po nagsalita si Marcoleta po doon na nangangampanya siya. Kundi ang kanyang palaging bukang bibig po doon sa pagsasalita niya sa National Rally for Peace na yun, kundi yung patungkol sa ekonomiya o sa kaganapan sa ating bansa, lalong-lalo na po dyan sa Kamara. Yun po ang palagi niyang sinasabi. Kaya wala po akong narinig doon na nangangampanya na siya o binabanggit niyang pangalan nito na ganito, na pagdating ng eleksyon, huwag niyo akong kalilimutan. Wala po akong narinig doon na ganun ang pagkabanggit niya, mga kababayan. Kaya pakinggan pa natin tong video na ito, mga kababayan. Pagpatuloy natin. Ginawa ng vlogger na ito. Balita ko po, mga kababayan, yung mga kapatid natin na mga abogado, marami po kasi mga kapatid na Iglesia ni Cristo na abogado na nakakaalam ng mga batas dahil po sa ginawa ng vlogger na ito. Nung pinanood ko ng buo, mga kababayan, di ko makayanan eh. Sabihin ba naman niya na iuntog daw ang ka Eduardo Manalo? Tingnan po natin kung paano niya usigin ang buong iglesia at murahin ang buong mga kapatiran. Ito po, mga kababayan, ha. Abangan niyo po itong isusunod kong papakita sa inyong video kung paano niya inalipusta, minura yung kabuuan ng Iglesia ni Cristo. Kayo po na manunood sa social media, kayo na po ang humusga kung tama po ba yung gagawin niya o ginawa niya na pagmumura o pag-alipusta sa kapwa niya Pilipino, kapwa natin Pilipino o sa isang organisasyon na relihiyon. Ito po, pakinggan niyo po. Ito siya, mga kababayan, si Epipanyo Labrador na merong 159 subscriber. Viral po ito sa mga social media. Talagang nagalit po ang mga kapatid. Maghanda ka na, Epipanyo, sa kakaharapin mong mga patong-patong na kaso. Mukhang malaki ng kinita mo sa pagbablog mo. Nakakulang pa yan sa ipon mong pera dahil ang mangyayari sa'yo, lahat po ng mga kapatid sa buong Pilipinas, kakasuhan ka. Ihanda mo na yung kinita mo sa pagbablog mo. Kung magkano man yan, mauubos yan sa bawat lokal ng Iglesia ni Cristo sa buong Pilipinas dahil ang mga kapatid ay idedemanda ka ng libel. Mga kababayan, so kakasuhan na pala si Epipanyo Labrador, no, dahil doon sa kanyang paninira sa pagmumura sa mga taga-Iglesia ni Cristo. Yun nga po ang masaklap dyan, mga kababayan, dahil kapag ikaw isang taong naninira ka, tapos alam mong hindi pa basta-basta yung sinisiraan mo, minumura mo, isang organisasyon na alam mo namang talagang matibay ang pagkakaisa sa mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na sa kaisahan pagdating sa mga ganyang usapin. Tapos, ikaw naman na basta-basta ka na lang nagsasalita ng ganyan, na hindi mo iniisip o bago mo sabihin mga ganyan, dapat iniisip mo muna kung ano ang kahinatnan. Kagaya ngayon, hindi ini-speak ni Epipanyo Labrador na ito, nahahantong sa ganitong pagkakataon na magkaroon siya ng kaso. Akala siguro niya hindi siya papatulan ng Iglesia ni Cristo.
So, dyan siya nagkakamali. Dahil ngayon, kitang-kita naman natin na gumagawa na rin ng hakbang ang Iglesia ni Cristo na para lahat ng paratang niya sa Iglesia ni Epifanio Labrador ay sasagutin ng Iglesia ni Cristo. Gaya nga ngayon, nagsasampa na po sila ng kaso. Kaya ipagpatuloy natin tong papanood ng video dito po sa The Wonder Philippines. Panoorin niyo po mga kababayan. May naganap ng ganyan na personalidad na sikat na radio announcer na kung ano-anong paninira, pagmumura, kinasuhan ng buong mga kapatid sa buong Pilipinas. Tingnan natin mga kababayan, ano ba ang ginawa ng vlogger na ito? Manggigigil kayo mga kababayan dahil sa talas ng dila, matapang, walang Panoorin nyo kinakatakutan. mga Tingnan kababayan natin kung hanggang saan yung tapang mo. Epifanio kung Labrador. paano siya Tingnan nagmumura. natin. Dahil sa ginawa mong ito, nagkamali ka ng binangga. Dahil may legal na paraan. May legal na paraan yung ginawa mo. Kung anong paglapastakan mo, hindi ito mapapalampas sa mga kapatid. Ito na siya mga kababayan, pakinggan nyo po kung paano siya magsalita. Cory Senior, tama ka kapatid. Ako ay NC pero sa nangyari nung rally, nakialam si Marcoleta, grabe. Natitulog ako. Natitisod, yan, okay. Volterra, Labrador, hindi mo alam na mali ang kamera. Sira ulo, tarantado, Volterra, tirahin kita ngayon dyan, makita mo eh. Kung hindi alam. Di ba mga kababayan? Pag sa kanyang vlog, kinontra siya sa isang nagko-comment doon. Di ba galit na siya kaagad? O anong sabi niya mga kababayan? Titirahin kita ngayon dyan, sabi niya, di ba? Pero pag sang-ayon sa kanya yung mga comment doon sa kanyang vlog, tuwang-tuwa siya mga kababayan. Ito ba'y tama ba na ano mo ng vlog mo, na action mo sa vlog mo na dapat kung talagang nag-iisip ka o tunay yung hangarin mo sa pagbablog mo, lalong sa mga ganyan. Kung ano man yung mga comment doon sa yung vlog, dapat hindi mo na bigyan ng magagalit ka kung hindi sang-ayon sa iyo yung nagagalit ka, kung ano-ano na kaagad ang sasabihin mo doon sa tao na yung nagko-comment, dahil dapat kanya-kanya tayo ng opinion mga kaibigan eh. Hindi natin hawak yung opinion ng mga bawat tao dito sa mundo. Kung ano man yung kinoment nila, o hindi basahin mo o wala ka lang dapat na kung sang-ayon man sa'yo o hindi, parang lahat sa tingin mo doon pantay-pantay, di ba? Para magiging maayos yung din. Lalo lang tayong nahatan na dahil sa ganyang mga na hindi sang-ayon na sa ating vlog ay nagagalit tayo. Nagpapalatalampo tayo na talagang hindi totoo yung mga pinaparatang natin. Di ba? Sige, panoorin pa natin. Ito pa. Ang sabi ng Iglesia ni Cristo, yung Cristo rally na yan ay walang halong pamumulitika. Kung di ka ba naman bobot, sira ulo, gagot, di puta, walang yan, gagot, demonyo. Parang totoo yata yung sinasabi sa akin na binayaran ng bilyon-bilyon itong pamunuan ng Iglesia ni Cristo para lamang makaligtas itong si Sara Demonyo. Ayoko na sanang ng Iglesia ni Cristo eh. Kasi okay na kami. Okay na kami. Tutuwa na ako kasi nakikita ko na yung Pero sa nangyaring ito, di puta, di honor. Antindi mga kababayan. Kung kayo na po humusga kung ano yung mga pinagsasabi niya at kung may katotohanan po ba yung mga pinagsasabi niya sa kanyang vlog.
bahala na po kayo. Comment lang po sa comment section kung anong magiging reaction nyo. Muli po, maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat.